Hey guys, may nagtanong lang kasi sa akin kahapon kung paano daw yung kung pwede daw siya manghingi ng advice kung paano mapalaki yung business niya. Sabi ko, ng business mo, nagbebenta daw siya ng mga parang mga gula-gulaman, mga parang mga turon-turon sa lugar nila, no, maliit lang yung lugar nila. Nakatira siya sa isang bayan sa Visayas, particularly sa lugar ng Antique. And ang mga market daw niya ay mga bata. So, sabi ko, saan ba nakasalalay yung lakas ng benta mo? Sabi niya, depende daw yon sa pera ng mga bata. Sabi ko, ba't hindi matatanda? Kasi daw yung mga bata daw yung bumibili ng mga pagkain niya. Well, ano po, ang sagot ko kasi talaga, kung ang tanong niyo rin kagaya nung kanya, kung lahat ba ng business or kahit sino ba ay pwedeng mag-business at mapalaki yung business kagaya ng ginawa ko dun sa business ko, lumaki talaga ng malaki siya. Ang sagot po ay oo, kung gagawin niyo yung tama. Bibigyan ko kayo ng 5 tips, no? Ito lang, I will just be formulating it along the way. Number one, ang tanong is, ano ba yung business na pwede mong gawin? Marami, kahit anong business. Kahit nga daw yung tae, nagiging business eh. Oo, alam mo yung mga tae ng mga manok. Oo, dinadala yan doon sa Mountain Province, sa mga gulayan doon kasi ginagawang pataba para sa mga gulayan. Binibili yun, yung mga truck-truck na yun. So, kahit na tae, pwede maging business. Kaya kahit anong business, kahit ano pwede talagang businessin, halos, no? Uh, Maliit na business, pwedeng malaki. Alam nyo ba, si Juan Ponce Enriles, si Senator, ang business niya ay Royal Match. O mga palito lang ng mga posporo. O yumaman siya. Malaking business yon, Royal Match, no? Maraming gumagamit nun. So, kahit maliit na business, pwede naman lumaki. Maraming mga businesses na malalaki, galing lang naman sa maliliit, di ba? Wala namang yatang business na malaki kagad unless siguro nagsama-sama na yung mga malalaki negosyo tsaka nag-invest yung malaking negosyante na. Pero kung mag-start ka small, pwedeng lumaki yan. Lahat na nga ng malaki galing sa maliit. Alam niyo ba yung sa amin sa Manalo K9, nagsimula lang naman na maliit yan. Bumili ako ng isang Rottweiler noon nung ako ay estudyante pa si Pilos Baños. Ang goal ko talaga noon ay mag-breed ng mga aso. Ang negosyo naman po talaga ay lumalaki. Ang sabi nga ng mga kapartner ko ngayon sa business, nanganganak yan. Nanganganak ng nanganganak. You have to just start. Kailangan mo lang magsimula. Ano ang business mo? Kung ano yung maligaya ka. Kasi alam niyo yun, pag nagbi-business ka ng isang bagay na hindi ka naman maligaya doon, alam niyo, sayang ang buhay. Hanap ka na ng business na ikaliligaya mo, di ba? Yung masaya kang ginagawa. Ako masaya ako kasi sa mga dogs, mahilig ako sa dogs. Yun yung naging business ko nung simula. So, look for a business na gusto mo para talagang magagawa mo siya. Ganado ka araw-araw na gawin yung business mo kasi gusto mo yon. Okay, that's tip number one para lumaki yung business. Number two is learn basic business techniques. Number one, kagaya ng mga business principles is kapag ka may puhunan ka, wag mong gagastusin na yun. Papalakihin mo na yun sa business, hindi mo na pera yun. Napakalaking bagay po niyang principle na yan. Kung yung pera mong puhunan mo is 1,000 or 200,000 or 1 million, it doesn't matter. Pwede kang magsimula ng business kahit nga wala kang puhunan eh. Alam niyo ba yung pinapanood ko ngayon sa Netflix, yung Sir Hunt? Nagbebenta sila ng mga real estate sa New York. Hindi naman nila produkto yon, di ba? Ang puhunan lang niya is yung laway. Nagbebenta lang siya ng produkto ng iba. Produkto ng mga developers or yung mga nagbebenta ng bahay at lupa or apartment doon or kung ano man, building. Pwede kang mag-business nang wala kang puhunan. Laway lang ang puhunan mo, oras mo ang puhunan mo. So, basic business principles, kailangan mo matutunan yan para hindi tumaob yung business mo. Kasi iba, mamumuhunan ng 1,000, 200,000, 1 million nga, etc. Tapos, ginagamit din nila yung puhunan para sa sarili nila. Ginagamit din nila sa mga personal expenses nila or daily needs nila. Huwag po ganon. Hindi po pwede yun. Pagka pera ng business mo, pera lang ng business mo yan. Pwede kang kumomisyon ng kaunti, pero wag mong gagamitin yung puhunan mismo ng business mo. Kasi yan ang buhay ng business mo. Nagnanakaw ka sa business mo kapag kukunan mo siya ng pera mula dun sa puhunan. Maging stricto ka sa paghawak ng pera. Of course, yung mga basic business principles na paano ba kino-compute ang profit margin, paano ba kino-compute ang revenues, yung marketing cost, yung cost ng product, etc. So, yung mga basic business
principles, kailangan pag-aralan mo yan. Marami naman ngayon mga resources sa YouTube, tanong ka kay ChatGPT, pag-aralan mo, kailangan din kasi ng utak sa business. Okay? So, number 3 is kailangan mo rin ng disiplina and hard work. So, hindi pwede na, uy, gusto ko passive income, passive income. Walang ganun na hahayahay ka na lang sa bahay, 'di ba? Wala ka nang gagawin, papahinga ka na lang kasi ganun ang ginagawa ng mga malalaking negosyante. Sabi mo hindi ganun. You might have to struggle for many years, decades pa nga kung kailangan para magawa mo yung business mo. And sometimes, no, most of the time, that's what is required. Requirement po yun na hard worker ka and talagang bubuhos ka ng maraming oras sa business mo. Parang baby yan pinapalaki mo. Hindi mo pwedeng pabayaan lang yan sa iba. Ikaw talaga ang tututok dyan. Hindi mo pwedeng patrabaho mo na lang sa kapartner mo or sa asawa mo, nasa Pilipinas, ikaw naman nasa ibang bansa. Hindi pwedeng ganun. Kailangan talaga hard work and discipline na ikaw mismo ang gagawa ng business mo. Sa'yo yan Okay, number 4 is, you have to take care of your clients and customers. Kasi yan ang buhay ng business mo. Okay, wag ka muna mag-expand, wag ka muna gumastos ng mga pera sa mga mga expansion or bagong produkto na gusto mo i-carry din. Wag, you have to take care of your customers, your existing customers. Kasi yung existing customers niya magdadala ng iba pang mga customers yan. And palakin mo muna doon sa existing customers mo yung business mo dahil kailangan mo muna talaga mapalaki yung business mo doon sa sinimulan mo, which is number 5, focus. Kailangan nakafocus ka, no? Meron ako nakausap last 2 weeks ago na meron daw siyang business na nagbebenta siya ng real estate, meron din siya business ng food. Sabi ko, okay naman yan, meron kang dalawang income. Pero alam mo, you will not be the best sa food business mo, you will also not be the best sa real estate business mo kung dalawa sila na focus mo. You only have to focus sa isa. Ako, ang focus ko una was dogs lang. Dogs lang talaga, di ba? Breeding ng dogs, training ng dogs. Yon, doon ako nakafocus. Kaya lumaki siya. Kasi kailangan mo muna ng focus, no? Sa simula, hindi talaga pwedeng ang dami mo kagad business. Kahit si Elon Musk, no, meron siyang SpaceX, yung mga spaceship, meron siyang Tesla, yung mga kotse, meron siyang mga robotics ngayon, meron siyang tunnel na mga nagukay ng tunnel. Pero actually, isa lang yon, technology ang business niya. And he studied in college physics. Ako favorite subject ko rin yan, physics, biology, chemistry nung college, nung high school pa lang, and of course nung college. Kaya you have to focus on one, and you'll become the expert in that. And if you become the expert doon sa bagay na yon, hahanapin ka ng tao. Kasi mga malalaking mga tao, gusto nila the best ang kunin nilang product, the best ang makunin nilang tao kung meron silang problemang malaki para i-solve. So, kahit naman sino gusto niya mag-solve ng problems niya, yung the best, no? The best advice, the best solution. Kaya ako, nakilala ako sa mga dogs, no, for many years. Pagdating sa dog food din, pagdating sa dog training, si Doc Abel Manalo, I became an institution with my Manalo K9. Pag dogs, ako yung gustong interviewin. Pag dogs, ako yung unang naisip ng mga tao because I focused on one thing, yung dogs. You can do other businesses din, ang focus mo, pag-arrange ng flowers, halimbawa, paggawa ng woodwork, or whatever, focus ka doon kasi you have to be the best in what you do para ikaw yung hanapin talaga ng mga customer. If you can be the best in what you do, and then you can branch out later on, pero focus muna sa isang business, sa isang business model, sa isang marketing plan at basta mag-focus ka lang sa isa para maging mahusay yung business mo na yan, lalaki yan. No? Huwag ka munang malihis. Iba kasi, may mas magandang opportunity dito o may nag-alok ng bagong opportunity. Mawawala yung energy mo, mag-focus ka doon sa business mo. Those are my 5 tips na naisip ko lang ngayon i-share sa inyo. Triggered by the person who was talking to me yesterday about yung kung pwede ba daw lumaki yung business niya. Kahit anong business po, pwedeng lumaki. If you want to have a business idea, why not sell SDN dog food sa inyong lugar? Mag-message lang po kayo sa amin if you want to. So that's my take on that. Dr. Abel Manalo po ito, the Vetrepreneur. I've been doing business since I was in grade school and I'm 51 years old now. Sana may naidulot ako sa inyo na bagong aral ngayon. Please comment below kung meron man. Thank you.